Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin mai unlock yung repeater mode ni TP-Link EAP110 Outdoor. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so eto, nandito na naman ulit ako sa admin config ng ating EAP110 Outdoor. Ayan, mapapansin nyo, gamit ko ulit yung IP niya sa local network ko. Okay. So ngayon, ni-reset ko siya para ipakita ko sa inyo guys na yung previous version ng firmware niya is walang repeater mode. Okay. So magla-login tayo ng default username and password ni EAP is admin. Then login natin. So ayan guys, makikita nyo nasa setup tayo ngayon. So mag-setup ulit muna tayo. So ayan. So ito guys, makikita nyo nasa wifi na tayo. Test ulit ilalagay natin. Tapos yung password. Then save yan. Mapapansin nyo guys, walang lumabas na option kung i-AP mode mo siya or i-repeater mode mo siya. Okay? So ayan, mapapansin nyo, Recta admin config kagad siya. Ayan, so yung old version ng EAP na gamit ko is 3.5. Okay, so screenshot natin para may palatandaan tayo kung nag-work yung ating update. So ayan, 3.5. Tapos yung hardware version ko is 3.0. Okay, so yung EAP na gamit ko guys is 4 years old na sa akin. Ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin is i-update natin yung firmware niya para ma-unlock yung repeater mode. Okay? So, pupunta ngayon tayo dito sa system and then firmware update. Tapos dito guys, ibabrowse lang natin siya. So, eto siya. Ayan. Or pumunta kayo sa TP-Link na website guys. Ayan. Search nyo lang yung model ng EAP. Ayan, outdoor. Ito. Makikita nyo dalawa yung EAP guys. Pero ito yung gagamitin natin kasi ito yung device natin. Yung outdoor. Then click nyo yung support. Ayan. Tapos yung hardware version natin nga ganina na 3.0. Select natin. So ayan guys. Punta tayo sa firmware. Scroll nyo lang sa baba. Okay, so ito. May bagong firmware na naman na lumabas. Ito yung pinaka-latest guys. Pero ito yung gagamitin ko. Yung nasa baba niya. Kasi ito yung na i-test ko na firmware para sa repeater mode. Okay, so hindi ko muna siya gagalawin itong bagong firmware. Kasi baka mamaya pagka ginamit ko tong firmware na to guys, mawala yung repeater mode niya. Okay, so gagawin ko ito muna. Okay, so ito ida-download nyo lang. Ayan, sa akin kasi na-download ko na. And pag na-download nyo na, extract nyo lang. And then, ito yung lalabas na files guys, yung may bin, yung dulo. Okay, so akin kasi nagawa ko na. So, ito, ibabrowse ko na yung version natin na 2023-0410. Open. And then, click lang natin yung update. Then, okay. Yan, dito guys, wait lang ulit natin matapos yung updating. Ipa-fast forward ko na lang. Okay guys, so ayun, nag-update na siya. Mag-login ulit tayo, admin. Kasi nga, mare-reset yung ating nilagay kanina na password. So ito guys, mapapansin nyo, nasa quick setup na ulit tayo ng bagong firmware natin. Ayan, so username and password agad. Setup muna tayo. Next. Ito guys, makikita nyo may lumabas na option siya. So, isi-select natin is repeater mode para malaman natin kung working nga yung repeater mode niya. So, ayan. And then next. Ayan, yung band natin guys is 2.4G lang kasi EAP110 lang tong gamit natin. So, i-click natin yung scan. Ayan, hintayin lang natin lumabas yung mga wifi na i-repeat natin. Ayan, so i-select natin tong client wifi kasi sa akin to.
Tapos ilagay natin yung password ng client Wi-Fi na i-extend natin. Ayan. Click natin yung OK. So, ayan. Connected na yung EAP110 natin sa Wi-Fi ng client Wi-Fi. And then, click natin yung next. Ayan. So, dito na tayo sa configure the extend network. Okay. So, dito guys, pwede nyong i-copy yung SSID. Pag naka-enable siya guys, yung magiging SSID ng EAP110 nyo is yung client Wi-Fi lang. Walang underscore EXT. Okay? So, kung gusto nyo naman lagyan ng palatandaan, kung sakali, eto, magkakaroon siya ng EXT or pwede nyong baguhin. Kunyari, extended. So, ayan, magiging ganyan siya. Depende sa inyo guys kung anong gagawin nyo. Tapos sa security naman guys, yung password, pwedeng wala, pwedeng meron. Ayan, sa akin lagyan ko lang kunyari. Ayan, tapos eto, i-enable nyo lang and then click next. So, ayan, mapapansin nyo yung mga details na nilagay natin kaganina. Okay, and then click natin yung done. So, ayan, hintayin nyo lang guys na matapos yung loading nito. Ayan, automatic siya. Magkakaroon kayo ng bagong Wi-Fi na nakalagay is client Wi-Fi extended. Okay? So, ipa-fast forward ko na lang ulit siya. Okay, so ayan guys, tapos na yung configuration niya. Ngayon, i-test natin kung lalabas tong SSID na client Wi-Fi extended. Ayan. So, ayun, lumabas na kaagad siya. Ayan, so ito yan siya. Okay? So, ang next na gagawin nyo dito guys, kung yung EAP nyo na 110 outdoor nakakonect sa network nyo, tapos i-repeater mode nyo, make sure na aalisin nyo yung UTP cable na mula sa LAN ng PoE adapter papunta sa network nyo. Kasi guys, magkakaroon ng conflict silang dalawa. Okay? So, ngayon, tatanggalin ko muna yung UTP cable, tapos iti-test natin kung may internet. Okay guys, so naalis ko na yung UTP cable ng EAP110 router ko na nakakonect sa network ko. Bali yung nakakonect na lang sa kanya is yung PoE to EAP natin. So, ngayon, gagawin ko, i-disconnect ko yung internet ko dito sa PC. Ayan, disconnect na siya guys. Ayan. Ngayon, i-connect ko ngayon sa client Wi-Fi extended. Para matest natin kung may internet. So, ayan. Makikita nyo, may internet na siya. So, google.com. Ayan, mabilis-bilis naman siya. Speed test natin. So, ayan. Mabilis-bilis din. Okay. So, ibig sabihin guys is yung repeater mode ni EAP110 outdoor is working. So, ito, itetest ko na lang siya mamaya guys kung okay din siya kung sakali. Maglalagay na lang ako ng comment sa YouTube videos natin kung goods tong firmware na to guys. Kasi bagong-bago lang siya guys eh. Okay. So, yun lang guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.